At dahil sa susunod na araw pa natin maa-unlock ang kasunod na kabanatang sinusubaybayan, ay pansamantala munang tayong pumanaog sa ibang kwento mga katagalog ko, maraming salamat po. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sumali sa virtual na laro para mabayaran lang ang kanyang mga utang, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging pinakamalakas na player, ano kaya ang mga nangyari? Kaya sabay-sabay nating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Iris Gabriel, Jediah Gode, Jay Nagutom, Vipers Placido, Ali, Dreamfruit, Darkmoon, Angelo Krilago, User Ale2, Mimbert Belan, Cedric Sid, Jackal, Velocis Cabohag, Duncan Rosa, Sonny Graho, Andy Fluo, Velmore Bals, Real Mursha, Sammy Regal, Janel De Guzman, Edwin Mora, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Sa nagtatayugang mga gusali, ay maririnig ang mga boses na nagtatrabaho sa may opisina. Sa isang palapag ng gusali maririnig ang sinasabing, libre ang i-upgrade ang pinakabagong microchip ng Eden Type 2 at ang beta version ng mga sasakyan ay nakahanda na upang i-upgrade, habang maririnig ang mga gadget seat sa baba na kung saan ang mga taong naglalakad ay abala rin sa kanilang patutunguhan. Habang sa loob ng opisina ay abalang nagkakalikot ng mga kompyuter ang mga taong nagtatrabaho. Sa kabilang banda, ang isang tao ay naghanda na upang simulan ang kanyang trabaho. Siya si Lin Siang, ang MC sa ating kwento, tawagin na lang nating MC ang pangunahing tauhan. Sa kasalukuyan, ang trabaho niya ay isang game programmer. Kahit na kailangan nilang mahigpit na sumunod sa batas ng 976 sa araw at panahong ito. Ang dami ng trabaho na kailangan nilang tapusin araw-araw ay higit sa kanilang kakayahan. Sa kanyang pagtatrabaho ay narinig niya ang pag-uusap ng ibang niyang katrabaho sa di kalayuan. Anya ng isang babae na, mayroon daw isang tsismis na ang buong kalye ay na-brainwash sa isang gabi. Narinig mo ba tungkol dito? Tugon naman ng kanyang kausap na, oo, narinig ko. Nakakatakot talaga. Ayon sa narinig ko, parang isa itong digmaan, may ilang mga taong bigla-bigla na lang yumayaman, habang ang iba naman ay namatay na lang ng biglaan. Samantala nagpatuloy lang ang ating MC sa kanyang pagtatrabaho habang sinasabi niya sa kanyang isip na, imbes na magsayang ng oras sa pagkalat ng mga chismis, mas mainam na subukan niyang makumplito ang KPI para sa araw na ito. Dagdag pa niya habang may malungkot na tingin na, basta't hindi ako magpapabaya ng oras, hindi kayang bawasan ng aking boss ang aking sahod. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho ay tinawag siya ng kanyang boss. At agad namang pumunta ang ating MC at papasok na sa opisina ng kanyang boss, habang pinagtitinginan ng dalawang katrabaho niyang babae, nang makapasok na ang ating MC ay ito'y pinag-uusapan. Anya nito na, si Lin Siang ay nagpapakamangmang sa kanyang sarili, palagi siyang nagtatrabaho ng mabuti ngunit may natitira. Mula sa labas ng pinto ay maririnig ang malakas na langit-ngit o galit na pagbubulyaw sa ating MC, at paglipas ng ilang segundo nagbukas ang pinto at sinipang pinalabas ang ating MC habang pasiga na sinasabihan na tapusin mo yan ngayong gabi, kundi hindi mo matatanggap ang bonus ngayong buwan. Samantalang tahimik lang na bumalik ang ating MC sa kanyang upuan upang magsimula na muling magtrabaho, habang ito'y pinagtitinginan, dagdag pa ng babae na, kita mo, tama ako diba? Habang natutuwa pang pinag-uusapan, habang ang ating MC ay naghahanda ng magtrabaho ay sinabihan pa siyang, kamangmangan. Nang makapaghanda na siya, nasabi niya na lang na, kainis, kung hindi lang para sa maliit na bonus, ay hindi ko kailanman mananatili dito kasama nito. Habang ang ulap sa labas ay unti-unti nang nagdidilim. Hanggang ilang mga oras ang lumipas at kalat na ang dilim ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho ang ating MC sa kalagitnaan ng gabi, samantala ang iba ay maagang nagsiuwian sa kanilang mga tahanan. Sa pagsisikap at maraming oras ang kanyang inilaan ay natapos niya rin ang kanyang ginagawa. Dahil sa pagod at ngalay sa pagkakalikot ng kanyang computer ay napaunat na lang ang ating MC, sabay sabi ng sa wakas natapos rin. Sa kanyang pag-unat ay may narinig siyang kaluskus mula sa labas na nakapukaw sa kanya ng pansin, at ito'y kanyang tiningnan upang alamin, nakita niya mula sa bentana ang isang tao na salukuyang nagtatrabaho rin. Anya, mayroon ding mga tao na katulad niyang nagtatrabaho sa kalagitnaan ng gabi, at napansin ito ng tao at bahagya itong napatinging,
ngunit nabaling ang paningin ng ating MC nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakuha niya na pala ang bonus, at kanyang titingnan naman ang mga pagagastusan nitong buwan. Utang 2,000, renta 1350, gastos sa pamumuhay 800, gastos sa transportasyon. Ang natitira na lang para sa kanya ngayong buwan ay 23 yuan na lamang habang walang sigla niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Nang bigla na lang siyang nagulat sa nabasa niyang nagsasabing, "Paalala, ang iyong utang na 100,000 yuan ay dapat bayaran bukas. Pakisiguradong mababayaran ito ng maayos." At dahil sa biglaang napatinong na lamang siya na, bukas na pala ang tinakdang petsa. Sa hinihikab na salita na sabi niyang ang kanyang credit card ay umabot na sa limitasyon. Wala siyang ibang paraan upang makakuha ng higit pang pera, kaya kailangan niyang mag-isip ng isa pang paraan upang mabayaran ang kanyang utang sa itinakdang araw. Agad namang napansin ng ating MC na mayroon pang mensahe sa kanya habang ang mukha nito ay nababahala. Agad rin naman niyang nakita ang mensahe, ito pala ang kumakalat na balita, nakasaad dito ang panghihikayat kung gusto niya bang bayaran ang lahat ng kanyang utang ngayon mismo. Kung gayon, sumali ka sa Overwriting Worry. Kung manalo ka, maaari kang kumita ng napakalaking kayamanan at maging isang bilyonaryo. Ngunit kung nabigo ka naman, ang bayad ay ang iyong sariling buhay. Gusto mo bang subukan? Pagtatanog nito. At seryoso naman itong tiningnan ng ating MC at pipindutin niya na sana ang confirm ngunit ito'y kanyang binaliwala, at nasabi niya na lamang sa kanyang isipan habang napabuntong hininga na, ang mensaheng ito na spam ay patuloy na kumakalat ng tsismis tungkol sa ganitong urban legend o kababalaghan. Sabay kuha ng kanyang bag upang umalis na. Sa kanyang tahimik na paglalakad ay sinasabi niya na ganyan ang mundo, kapag mahirap ka, pipigilan ng mga tao ang buhay mo hanggang sa huling mong piraso, kung tutuusin ito ay isang laban para sa kaligtasan. Sa paglalakad nakapukaw ng pansin ang maraming mga taong nagbubulungan sa di kalayuan. At natanong niya na lang na, ano? Habang makikitang may dugo sa may sasakyan na nasa unahan. Tinatanong ng ating MC sa kanyang isip kung ano ang nangyayari dito. Habang nakatingin sa nagkukumpulang mga tao. Habang ang mga tao ay nakatingin sa mga taong nasa kanilang harapan, sila pala ang tinatawag na death agent. Sinasabi ni Saitama hindi totoo niyang pangalan, ng pasigaw na, huwag mo nang piliting makatakas, kilos. Habang kapit-kapit ang isang lalaking may tali ng kadina o chip na animoy nagbabaga sa kanyang leeg at sa dalawa niyang kamay habang napaubo ng dugo nang maampas siya sa kanyang likuran. Nasabi pa niya habang nanginginig na napatingin sa department agent na, kunting oras na lang. 2 araw, babayaran ko ang aking utang. Pangako. Sa kabilang banda ang isang lalaki na naroroon ay nasabi niyang, ang taong ito ay nahuli dahil ang kanyang utang na 10,000 yuan ay lampas na sa takdang panahon. Sagot naman ng isang babae na, oo, narinig ko yun, ang sweatshop. Samantala sa mahirap na kalagayan ay nakikiusap ang lalaki habang sinasabi niyang, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dahil dito naglakihan ang mga mata ng ating MC dahil batid niya kung saan ay didala ang lalaki habang naiisip niya ang lugar, dagdag pa niya na, mananatili ang lalaki doon sa buong buhay nito. Sa pinagpawisan na pagtatanto na tanong niyang, ang lalaki ay nakatakda lamang na mapahamak dahil sa utang na 10,000, ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ko mabayaran ang 100,000? At biglang nagulat ang ating MC at ang katabi nitong babae sa biglang pagsigaw ng lalaki na maliit na utang lamang ito, sabay pagpupumiglas na tumakas habang sinasabing, ayaw niyang pumunta doon, lumayo ka. Habang papalapit na tumatakbo mula sa kinatatayuan ng ating MC. At nakita naman ito ng isa pang department agent na may hawak ng baril, habang ang mga tao ay nanunood lamang sa isang tabi. At biglang binaril ang pumupumiglas na lalaki sa kanyang paanang bahagi upang ito'y hindi makatakas. Sa kumakabog ng tibok ng puso, tiningnan ng lalaki ang kanyang paanan, at nanahimik ng bahagya habang nakatingin sa ating MC, dahil sa tapat pala niya siya natamba habang napatingin naman ang ating MC habang biglang nagmamakaawang lumuluha ang lalaki na nakahawak sa kanyang paanan at humihingi ng tulong, dahil dito pinagpawisan ang ating MC sa kanyang narinig, habang sinasabi ng lalaki na ayaw niyang pumunta doon, samantala lumapit na ang isang death agent at hinawakan sa ulo ang lalaki at sinabi ni Saitama kung ano sa tingin mo ang ginagawa mo. Habang napagdikit na lang ng lalaki ang kanyang mga ngipin.
Samantala tumunog ang screen at nakita ang ating MC na nakatayo sa harapan, agad namang tiningnan ng dalawang death agent ang screen, at agad rin naman napansin ng ating MC ang mga nagaganap kaya agad rin itong mabilis na nagpatuloy sa kanyang paglakad upang makalayo na. Nang makita ng dalawa ang nasa screen ay napakamot na lang sa ulo si Saitama habang sinasabi niya na, pambihira nga naman ang pagkakataon, ang batang iyon, ang susunod. At ipinakikita sa screen ang pangalan ng ating MC na Lin Xiang, at nakarating na nga siya sa kanyang paroroonan. Ito pala ang kanyang inuupahang apartment. Sa nagmamadaling kilos ay dali-dali niyang binuksan ang pinto at pagpasok niya ay agad-agad namang sinara habang siya ay sinihingal at pinagpapawisan, at tumuloy na nga siya sa loob. Sa kanyang paglalakad ay sinasabi niya sa kanyang isip na, halos malapit na ang katapusan ng buwan at malapit nang maging lampas sa takdang panahon ng kanyang utang. Kung ayaw niyang mapatulad sa kalagayan ng taong iyon, kailangan niyang mabilis na makahanap ng paraan. Habang patuloy sa kanyang paglalakad ay sinasabi niyang naisip ko na ang lahat ng posibilidad. Sinubukan ko ng daang beses para makahanap ng solusyon. Unang solusyon niya ay kung magapusa na siya ng kadena o chip ay alisin ang chip pero nasa likod ng leeg niya ang chip at anumang maling kilos ay maaaring siyang mamatay. Pangalawang solusyon, umalis sa lugar na ito, pero kung pupunta siya ng ibang lugar ay maaring malalaman nila kung saan ako galing, lahat ng city ay magkakapareho. Pangatlong solusyon ay hijack o pakialaman ang system center at baguhin ang kanyang impormasyon sa utang, pero sa kasalukuyan niyang kasanayan ay mahuhuli na agad siya bago pa man makatawid sa pamamagitan ng firewall, at sila ay maglalagay ng presyo sa kanyang ulo, kaya wala itong takas. Habang nalulumbay na napayuko ang kanyang ulo sa mga iniisip na paraan ngunit hindi epektibo. Habang nalulunod sa kawalan ng pag-asa ay napatingin siya sa kanyang cellphone at muling nakita ang mensahe na hindi niya pinansin kanina. At kinuha niya ang kanyang cellphone upang seryoso itong basahin. The Overwriting War, totoo ba ito? Tanong nito. At sa pag-iisip ay pinindot niya rin ang confirm, sabay sabi nang wala na siyang iba pang magagawa. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang cellphone na, ito na ang huling pagkakataon ko. At panandali ang tumahimik ng oras na yun, habang napaupo na lang ang ating MC, at sabay yuko ng kanyang ulo habang sinasabi niyang, ako ay isang mangmang at maliit na bata para maniwala sa urban legend o kababalaghan. Nang may biglang umaakyat na asul na bagay sa kanyang ulunan, at napasigaw habang nanggagkulay asul ang kanyang mga mata na animoy Macon area at ang mundo ay nasa gitna ng kanyang mata. Napatinong siya na, ito ay, habang ang bilog na mundo ay nasa kanyang likuran at may naririnig na tunog habang napalilibutan siya ng asul na bagay. Napanganga ang ating MC sa kanyang nasasaksihan, nang lumabas ang system nagsasabing nagsisimula na ang EWS 3570 ay nakapasok na sa overwriting war. Habang unti-unti nang naglalaho ang asul na paligid. Habang ang ating MC ay napanganga na lamang at nasabing, grabe, ang mensaheng panlinlang tungkol sa overwrite war ay totoo. Sa pagkamangha ay may lumabas na system na nagsasabing may malapit na digmaan ang nagaganap at agad naman itong nakita ang ating MC. At kailangan niyang pumasok sa digmaan, at ito ang una niyang magiging Lord, kaya pumili ng uri ng lahi. At ipinakikita ang iba't ibang lahi na naroroon, una ang monster, pangalawa ang spirit, pangatlo ang barbarian, pang-apat ang legion, panglima ang element, pang-anim ang cultivator. Habang nakatinging namamangha sa mga ito, natanong niyang pagpipili ang lahi. Samantala sa labas ay may maririnig na ingay na isang malaking parang bato pala ang babagsak sa apartment ng ating MC, sa ingay na maririnig ay narinig niya naman ito at natanong kung ano ba ang ingay na kanyang naririnig. Sa pagbagsak ng malaking bato na nagsanhi ng pagkawasak ng pader at muntik ng matamaan ang ating MC. Habang napaupo sa sahig ay natanong niya kung ano yun. Muntika na akong mamatay dahil sa bagay na ito. Habang ang kanyang kamay ay hindi namamalayang nakapili na ng lahing kabibilangan. Hanggang ang system ay lumabas at nagsasabi na nakapili na ng lahi, at ikaw ngayon ay Monster Lord. Habang ang ating MC ay nagtaka na lamang sa kanyang nakita, at nagagalit niyang tinanong kung matatawag ba itong pagpili. At hindi rin nagtagal ay lumabas na naman ang system na pinapapili siya ng kanyang champion o makakasama, at napatinong na lang ang ating MC kung ano ito. Sa pag-isip-isip ay bumas siya sa hitsura sa pagpili, at pumili na nga siya ng kanyang champion.
Sabay litaw ng system na nagsasabing nakapili ka na ng champion, maghanda na sa pagpasok sa digmaan, at ang iyong kawal ay nakahanda na para gamitin. Sabihin mo sa amin kung ano ang iyong hinahangad. Dahil sa tanong ay pinag-iisipan ng ating MC kung ano ang kanyang isasagot, at dahil maraming bagay siyang hindi pa alam sa ngayon, sa tingin niya ay. At sinabi niya na gusto niyang malaman ang tungkol sa mundong ito, ano ang nangyayari dito, gusto niya ang mga impormasyon na lahat ng hindi niya alam. At lumabas muli ang system na nagsasabing ang kahilingang ay natanggap na, at ang espesyal na kasanayan ay nagsisimula ng tukuyin. Habang pinapasukan ng pulang enerhiya ang ating MC, ay ito'y nakakaramdam ng kaunting takot, kaya naman pumikit muna siya saglit, lumabas na ang system at nabuo na ang espesyal na kasanayan na omniscience. Pagmulat ng kanyang mga mata ay natanong niya kung ano ang nangyari. Samantala ay napunta na siya sa lugar para sa digmaan at makipaglaban sa mga manlalaro na ngayon ay nasa gubat. At nagpapaalaala ang system na ang digmaan ay nagsimula na, at para manalo dito ay. Habang ang ating MC ay nagbago na ng anyo bilang isang Panginoon ng halimaw. At para manalo dito ay talunin ang ibang Panginoon na manlalaro din. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko. At kung nagustuhan nyo ang pangalawang kwento na atin na ring susubaybayan, comment lang sa baba ang inyong sagot sa isang katanungan. Kung ikaw ang ating MC na pinapapili ng race, ano ang pipiliin mo? Ito ba ay ang monster, ang spirit, ang barbarian, ang legion, panglima ang element, o ang cultivator? Maraming salamat sa pagtugon.